ang gusto nyo kay Beyonce lang kayo at gusto nyo hiwalay kay Ido si Beyonce, ay ano mangyari niyan? Hindi na idsi. Ha? Gusto nyo i-rekomenda yung pamangkin nyo? Sa'yo naman eh. Dito lang sa akin. Hindi ako mabitaw. Ano? Hindi ka mabitaw? So yun na. Good morning, good afternoon, and syempre good evening po sa lahat, no? Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And medyo dalawa po ang ating bibigyan ng reaction sa pagkakataon na ito, guys. Alam niyo naman, normally hindi po ako pumapatol masyado sa mga issues, pero sa pagkakataon na ito ay medyo papasadahan naman po natin dahil siguro ay para sa awareness na rin po ng aking mga sarili mga subscribers, sabihin na natin ganun. Kasi minsan, hindi rin po updated yung iba. And siguro ay makakatulong din ito para malinawan naman po yung mga pagdududa ng iba po tungkol nga po sa mga issues po, ano. And sana ay makatulong ito dahil talagang itong si Dr. Lab ay talagang halos hindi yata halos, kundi talagang napuno na rin, no? Kaya talagang lantaran na niyang ibinulgar kung sino yung mga titas na talagang nasa likod po ng mga paninira kay Kalingap Edu. And syempre, sila rin yung mga nakapaligid kay Beyonce po, no? Para ito ay sulsulan. So yan, guys, medyo masalimuot, pero sige lang. And syempre, papasadahan din natin yung part 64 po ng EDC. So yan, dyan lang po kayo, guys, at samahan po rin ako sa ating reaction ngayon. And sana sa mga sa mga hindi pa nakapag-subscribe, papindot na lang, and huwag kakalimutang mag-thumbs up. And syempre, huwag po natin kakalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed The Vlogs, Kalingap Rob, and syempre si Ma'am Jackie. So yan, guys, samahan po ninyo ako at ating pagkukumparahin ito. So let's go. Yes, sir. Sino nang nagphoto-lab? Nagphoto-lab ng picture nyo ni Dido? Bangos, tatanungin kita. Paano mo na-photo-lab yung picture nyo dalawa ni Dido? Na kunwari nasa ano kayo? So yan, guys, no, sa pag-live po kasi ni Dr. Lab, sorry. Biglang pumasok itong si tinatawag na Bangus na kung saan ay siya rin yung sinasabi nga po na nagkunyari na girlfriend ni Kalingap Edu. At yun nga, nag-edit sila ng picture na magkasama sila sa isang private na lugar para, syempre, para siraan si Kalingap Edu po, ano. So, grabe ito, guys. Talagang matindi yung mga plano na ginawa, ano. Talagang detalyado kung kumilos. Talagang pinagplanuhan. So, ayan, tuloy po natin, guys. At, sinong gumawa nun? Yung mga titas mo o ikaw? Tanungin kita, magsabi ka ng totoo, putulan kita nila pag di ka nagsasalita ng totoo. Ay grabe. I-comment nyo, guys, yung kung sino man yung kilala nyo mga titas na ito na silang gumagawa at kasabwat nito ni Bangos. Kung sino to mga titas na to nakasabwat ni Bangos. Na binayaran si Bangos, ha? Para lang siraan si Ido. Grabe, ano? Kailangan pa talagang maghanap yung mga titas. Hoping na lahat ng mga binabanggit po dito ni Dr. Lab ay lahat ay may katotohanan, and mapapansin naman po natin yan, guys, sa mga viewers ni Dr. Lab at that time, no, nung nag-live siya, na talagang lahat sumasang-ayon. Kasi hindi po natin maililigaw ang mga viewers na huwag natin ismolin yung mga yan, kasi karamihan sa mga yan po ay talagang napaka-observant at talagang nagkakalkal sila
kung ano yung katotohanan. Kaya halos lahat po sila guys at ay talagang sang-ayon na sang-ayon sa lahat po ng sinasabi ni Dr. Lab, no? And ang karamihan nga po dyan ay talagang sila rin yung nagbulgar kung sino-sino nga ay itong mga tita, no? Siyempre at first halos ayaw ni Dr. Lab po na siya yung magbanggit sa mga pangalan ng mga titas na involved na dito sa paninirahan kay Kalingap Edu. Ang ginagawa ni Kalingap Rab, sorry, nasanay talaga ako kay Kalingap Rab. Ang ginagawa po ni Dr. Lab is hinihimok niya yung mga viewers na sila yung magsalita at babasahin niya yung mga pangalan. Pero sa dulo guys, ito, antayin lang po natin. Palabasin na girlfriend siya ni Ido. At palabasin, nasa isang private na lugar sila ni Ido. Mana ka sa mga titas mo. Yung mga titas mo, ubod ng walang hiya. Biruin mo, nagsabuatan kayo para lang palabasin na syuta ka ni Ido? Alam niyo guys, marami rin kasing hindi masyadong techy or sabihin na natin hindi mahilig sa mga technology po, Kaya pagka nakakita po ng picture na gano'n, hindi alam kung ito ba ay gawa-gawa na lamang o ito ay legit. Pwedeng pagka nakita na gano'n, iisipin ka agad, totoo, tunay yun. Nakita ko yung picture nila. So, nakakagawa po ng yun guys. Nakakagawa ng malaking gulo. Kaya ito ngayon, si Dr. Lab, at talagang binabakbakan niya itong si Baumas kung tawagin. And actually, niresearch ko yun sa FB kung sino nga itong si Bangos. Pero ayoko namang siyempre i-post yung picture niya dito. May tsura din guys. May kagandahan din si Bangos na tinatawag. Nagsabuatan kayo at nagawa kayo ng photo picture o photo lab na lumalabas na nagka-private room kay ni Ido. Grabe. Huwag niyong sirain yung pagiging kalingap ng aking mga kumpare at kumare at yung aking anak. So guys, nabanggit nga ni Dr. Dawan, tinatawag niyang kumpare ay yung mga magulang po ni ni Biancy. Talagang idinadamay din. Kumbaga ay hindi natin sure kung ito ay may katotohanan na yung mama ni Biancy at si Biancy ay kasama sa isang GC po at kasabwat nila itong mga titas para siraan itong si Kalingap Edu. Pero kung ako mag-iisip dun guys, medyo parang hindi ka man ipaniwala na gagawin ng nanay ni Kalingap Edu yun kasi unang-una nagpapakita na napakalaking tiwala itong si nanay ni Kalingap Edu kay Edu. Hindi nga, ba't pagka silang dalawa ay lumalabas, itong si Wifey at si Happy pagka lumalabas, pagka meron silang vlog o kaya mamamasyal, pag hindi sumasagot si Biancy sa mga chat ni ng nanay ni Biancy, ay si Kalingap Edu mismo yung sumasagot sa kanya or sa kanya nag-chat yung mama ni Biancy. So, ang tiwala niya na doon. So, at saka guys, kumbaga, parang imposible pa rin para sa akin na sisiraan ng nanay ni Biancy si Kalingap Edu. Grabe nga po yung pasasalamat nila Tapos sisiraan ng ganyan lang dahil lang daw sa napabalita rin mga issues din na nakakatanggap nga daw po sila ng buwanan na pera. Grabe At yun ay para sa akin wala pa rin katotohanan. Medyo malabo kasi wala naman po walang resibo, walang pruweba, kumbaga. Walang pruweba walang nakakapaglabas po ng pruweba na may ganon. At dahil nga rin sila nakatanggap din ng box or balikbayan box siguro tawag doon, no? Kaya gift box na malaki galing sa abroad nga daw. Yun daw ang dahilan. Pero ang labo nun guys. Narinig ko naman yun dun sa binasa ni Red Singh po, nung magkasama sila ni Dr. Love din. Parang may nag-comment na gano'n. Doon sa live din ni Dr. Love nung nakaraan. So yun guys, para sa akin,
Para sa akin, malabo. Malabo mangyari yun. So, tuloy. Sirain. Iba lang ang plano nyo eh. Para kay Viancy kayo at gusto nyo mahiwalay kay Ido. Hindi po tamang ganun. Ang gusto nyo kay Viancy lang kayo at gusto nyo hiwalay kay Ido si Viancy. Ay ano mangyari niyan? Hindi na IDC. Grabe. Gusto nyo Wala na. i-rekomenda yung pamangkin nyo. Uy. Ay ba dapat mag-vlogging mo na yung pamangkin nyo at Medyo, isa na namang malabong bagay yun, guys. Na may inirereto, may gustong ereto. Ito mga titas, pamangkin daw nila. Na makasama or makapartner ni Viancy. Saan? Saan nila pwede i-partner kay Viancy? Sa Kalingap? Malabo. Malabo. Kasi, una-una, hindi naman kilala ni Kalingap Ram yung pamangkin ng mga titas. At saka, nandyan si Kalingap Edu. At ang pinaka-ano sa lahat, guys, is kung kayo, tunay na umpisahan ng EDSI at nasubaybayan, napakalaking bagay po ang nagawa ni Kalingap Edu para sumikat itong si Viancy dahil alam naman po natin na umpisa nung sila'y naging magkatandem, no? Talagang biglang boom. Ganon, di ba, guys? Kilala naman natin, guys, si Kalingap Edu. Kahit kanino po itandem, talagang nagkiklik. Umpisaan nyo na dati. Kahit sabihin na natin na magkuya yung role nila ni Reyna. Pero maraming nagkagusto na talagang pinaniniwalaan na parang ito ay isang love team. So, boom, sumikat. Pangalawa, kay Erica. Ganun din. So, sabog din. Nag-boom din yung kanilang tandem. At ito nga, EDSI. Ganun din nangyari. Alam din natin anong umpisa. Kaya nga pilit na ipinapasa ni pilit na ipinasa ni Dr. Love si Viancy kay Kalingap Rab para magkaroon ito ng kalab team. At yun na nga, inamin naman po ni Dr. Love na talagang gusto niyang makapatandem ni Viancy ay si Kalingap Edu. At yun na nga, nangyari naman yung kagustuhan ni Dr. Love. At doon na nag-umpisa lahat ng pagsikat ni Viancy. Kaya grabe naman. Napaka-importante po ang role ni Kalingap Edu sa buhay ni EDSI. Kaya hindi pwedeng baliwalain yun. Hindi pwedeng basta-basta papalitan na lang ng ganun-ganun lang. Pangalawa, hindi naman po member ng Kalingap yung pamangkin ng mga titas at walang nakakakilala dyan. Sabihin na natin, siya na pinakamagwapo sa mundo. Hindi pa rin uubra. Hindi pa rin uubra. Iba-vlog sa Kalingap. Wala ba yun? Kasi hindi siya, hindi mangyayari yun, guys. Kasi may mga, ang mga leading man na sa Kalingap, ay puro mga taga-Kalingap din yan. Sabihin na natin yung mga, hindi natin gaanong nakikita, kagaya ng nina coach. Hindi man sila official member ng Kalingap na gano'n, pero close friend din na Kalingap Rab yan. So, pwede tawagin na member pa rin ng Kalingap family. Ayun guys, so malabo yun. Malabo yung plano na yan. Ikumindan nyo kay Kalingap Rab. Mga tita, yung pamangkin nyo, i-recommenda nyo kay Kalingap Rab at sabihin nyo kay Kalingap Rab, palitan namin si Ido. Dahil itong pamangkin ko ang nababagay para kay Viancy. Tita. Di ba? Parang, alam nyo tita, hallucination yan eh. Sa sobrang yung sobrang katalinuhan na wala na sa tamang lugar, kabaliwan ang tawag diyan. Ha? Kabaliwan ang tawag diyan. Yung sirain niyo yung EDSI. Ha? Gusto niyo ihiwalay si Viancy kay Ido dahil ipapasok yung inyong gusto. Malabo, guys. Sinong Kalingap manonood sa inyo pagdating ng panahon? Sabihin man natin na guys, at mawala na sabihin na natin mawala si Viancy sa Kalingap, no? At totoo nga na magkakatuluyan or magiging tandem sila ni nung pamangkin ng mga titas sa ibang vlogger. Pag-isipan po natin yon, hindi pa rin ganun magkiklik, guys, kasi si Viancy, produkto na Kalingap yan. Sikat yan, sumikat ng gusto yan kasi alam po natin lahat na ang Kalingap community napakalawak. Milyon-milyon po ang nakasubaybay dyan.
Pero kung maghahanap kayo ng, kunwari, ibablog sila ng ibang tao, sino susuporta na taga-Kalingap sa kanila, kundi yung sila lang din. Alam na natin yan guys eh. Marami nang nangyaring ganyan na humiwalay na hindi nagtagal din yung kanilang kasikatan. Umpisa lang. So guys, alam nyo na kung ano yung sinasabi ko. Obsession ang tawag pala dyan, hindi kabaliwan. Hallucination, obsession. Oh? Tubig, Mrs. Love. Andito na si Marshall. Pakagat ko sila kay Marshall. Baka ewan ko lang. Hindi ko lang alam. May plano. Ang dami nilang plano. Sa totoo lang, hindi ko pwede sabihin lahat dito. Andito si Kalinga Prab nanonood, nakikinig. Yun. Andito sila. Andito si Kalinga Prab nanonood, nakikinig. Andito kami para ibulgar dahan-dahan yung kawalanghiyang ginagawa nyo sa IDSE. Ang bait ni Ido. Sakit na kay Ido, tinitiis. Sakit na kay Ido yung ginagawa nyo. Tinitiis ni Ido. Actually, totoo yun guys. Yung sinasabi ni Dr. Love na talagang sobrang haba po ng pasensya ni Kalinga Edo, no? Dahil matagal na nga po siyang binabash. Pero tinutuloy lang din niya yung pagiging magtandem nila ni Biancy sa EDSI. Okay, pag-usapan natin ganito. Ipagpalagay na natin na hindi totoong nanliligaw si Kalinga Edo kay Biancy. Bakit siya nandun pa rin? Bakit siya nandun? Kasi nga para kay Biancy. And una-una dyan, siya yung pinili ni Kalinga Prab na mga partner ni Biancy. So, yun ang pinaninindigan niya. Hindi siya aalis dyan ng basta-basta. Or sino makakapagpaalis kay Kalinga Edo dyan? Wala, di ba? Kundi si Kalinga Prab lang din. O kaya si Kuya Val. Dahil sa kanila yan sa kanila yung Kalingap Kaya kung ano man yung gusto nila na Kalingap Rab at saka si Kuya Val, sila lang yung pwede masunod. Hindi pwede masunod yung kagustuhan ng iba. Malabo mangyari yun guys. Malabo. Ang bait ni Ido. Naglabas na lang talaga sa bandang saloobin yung itong huli. Yung birthday ni Carla, nagsalita na talaga siya. Hindi na niya kaya yung mga tao nakapalibot dyan sa bata. Sobra nang makadikta kayo dyan sa bata. Gusto nyong hawakan yung bata. Yan ang guys actually matagal na itong ganitong problema paulit-ulit na may mga sponsors na talagang gustong hawakan sa leeg yung mga nasa role, yung sabihin na natin na kunwari si Biancy at saka si Papa Eds, gusto nilang hawakan sa leeg at kung ano yung gusto nilang mangyari, yun yung gusto nilang pairalin. Pero wag ganun kasi ang may-ari po ng ang gumagawa po ng sabi na natin, kunwari may script, ang gumagawa po niyan si Kalinga Prab, sina Kuya Val. Hindi po pwedeng pakialaman yung mga nangyayari dyan guys. Hindi pwede kasi marami na sububok pero hindi naging successful. Kumbaga yung mga iba dati nagpadala sa sponsor, ayun, nawala sa Kalinga. Ganun ang mangyayari. Mahiya naman kayo. Ang mga plano nyo, huwag nyo sirain yung aking kumpare at kumare. Ay, hindi nyo madadala yan. Hindi nyo madadala yan. Kasi sa totoo lang, ang laki ng mga tao sinayang ng pera dito. Ang laki. Kay Ma'am Pim Provido lang. Magkano na ang binitaw ang pera dyan para lang matupad ang pangarap na bahay para kay Biancy. Speaking of, kay Ma'am Ping Provido, grabe. Nagbigay na naman po siya ng napakalaking amount ng pera para palagyan po ng bubong yung sa second floor, yung sa pinaka-balcony dun sa second floor, no? So, yun yung mga tinatawag na tinatawag ni Kalinga Prab na mga VIP sponsors. Yan guys, talagang mga walang sawang tumutulong pero hindi sila nagmamando. Hindi nila pinakikialaman kung paano patakbuhin ni Kalinga Prab.
ang kwento ng mga love team na kanilang sinusuportahan. Ganun dapat guys. Sila yung mga mga malalaki yung binibigay pero hindi sila nakikialam guys. Ito kaya mga titas, may mga naibigay din kaya? Ano ba naibigay nila guys? Ayan, malalaman natin mamaya. Kay Sir Leo D, magkano ang binitawang pera niyan para lang maibigay ang katuparan sa pangarap ng bahay ni Beyonce? Tama. Kay Rixie, ang laki ng pinakawalan para lang matupad Yan. ang bahay ni Beyonce. Kay kay Lito ng G-Group, ang laki ng binitawang pera dyan para lang matupad ang bahay ni Beyonce. Kayo dyan, na wala namang naging ambag sa bahay ni Beyonce kung ano-ano Grabe. ginagawa nyo. So guys, no? Wala pala silang naiambag sa pabahay kay Beyonce. Pero bakit ang lakas nila Bakit ang lakas nilang manulsol at manira? At yung kagustuhan nila, ang gusto nilang pairalin. Kakaiba rin, di ba? Kaya nga po, ang pangarap ko at ang payo ko sa bata, alam ko naman hindi siya kain sulsulan, pero kumari lang, dumistansya siya sa mga yan. Iba ang Yun yung pinaka-the best. Talaga, no? Actually, nag-comment din naman si Viancy dun sa mga nakaraang live ni Dr. Lab, no? Na hindi siya magpapadala sa sulsol. Pero walang pinaka-the best dyan, kundi lumayo talaga siya sa paligid ng mga taong yun. Kasi hindi talaga maganda kasi. Hindi talaga maganda. plano. Backstabber ang mga yan. Mabait lang yan sa harap niya, Yun. sa likod niya, ibang pinaplano. Dog, damit lang naman binigay. Kaya wala dapat maging utang na loob. Yes! So yun guys, meron naman pala silang naibigay. Damit. So yun guys, damit. Hindi ko minamalit ng damit. Pero may naibigay din naman pala sila. Pero may nabanggit dati. Hindi ko nakakalimutan yung correct me if I'm wrong ganito kasi natatandaan ko para sa mga sponsors po. Hindi ko mo nagbibigay kayo ay may kakaroon na rin kayo ng karapatan para hawakan yung mga tinutulungan nyo. Hindi po. Kumbaga, ang talagang totoong tumutulong dyan is yung kalingap. Kumbaga, pumasok lang kayo, mag-ambag. Kaya may ano yan. Kumbaga, may off-limits, may wall, may dingding po yan. May limits kung hanggang saan lang pwedeng gawin. Alam na alam po yan ng mga VIP sponsors ng EDC. Alam na alam nila kaya hindi sila nakikialam. Sumusuporta lang talaga. Yun guys. Ako ay magbabantay kay Beyonce. Kahit lumipat pa si Beyonce ng bahay, magbabantay ako sa utos ng amo ko. Nasa likod ako. Grabe tawa ni Dr. Lab. Sa likod lang daw siya. Of course, alam ko rin yan. Sa likod ka lang. Kahit tumipat si Beyonce, nasa likod ka lang. Nasa likod ng bahay ni Beyonce, yung tinatayo mong bahay mo. Dati kasi, sa totoo lang, yung mga titas na yan, wala akong natanggap sa mga yan. Hindi nag-utos sa akin yan. Alam ko Yun. kung kanino sila nag-uutos. For the sake Naku. of, What? baka mabdulas yung bunganga ko. Bakit hindi mo banggitin, Doc, para mas malinaw kung sino yung inuutusan nila? And for the sake of, hulaan na lang natin kung ano yun. Alam ko kung kanino kayo nag-uutos at kanino nyo iba. Dahil for the sake of, Alam na natin yan. Uy, grabe ka. Hindi ka vulgar kasi di mo sinasabi kung sino daming ko. So yan guys, no? Ito na yung sinasabi ko kanina kasi actually, kaninang umpisa, napakahaba po kasi nitong live ni Dr. Lab. Sa kalahating oras po yata. Ito kaya, ang kinuha ko lang po, yung mga pinutol-putol ko lang, kinuha ko lang yung mga sa tingin ko ay importante kasi nai-stretch yung isang topic. Kaya doon lang ako dumidirekta guys, no? Kanina po kasi yan, nung umpisa, hinahayaan niya or hinihimok niya na yung mga viewers ang magbanggit kung sino-sino nga po ang itong mga titas na ito. Pero ngayon, dahil hinahamon siya, siguro umiiwas na rin sa libel itong si Dr. Lab, kaya ayaw niyang banggitin kanina. Pero ito,
At mukhang papatulan na niya yung hamon ng mga viewers na siya na magbanggit. So ito guys. Pwede ng name. Ayun nga. Jima Cruz. Bril. Oh, yan. Dinerecho Sino na. pa? Sino ba to? Gusto niyo pala ng pangalanan pa eh. Pangalanan ko na. Hinahamon niyo ako eh. Sige. Maria Ayos. Santiago. Sibang. 6 daw yan. Ito guys, pakinggan nyo rin at intindihin kung ano yung mga sasabihin ni Dr. Love kasi hindi lahat ng babanggitin niya ay kasama doon. At sinasabi rin, nililinaw din dito ni Dr. Love kung kasama o hindi. So, para hindi tayo magkamali, ay pakinggan po natin na maayos. Hindi ko na alam yung iba. Pero siguro kilala nyo. Yan sila. Yan sila. Yun ay galing doon sa grupo nila. Galing ito sa grupo nila na nagsikalasa na dahil hindi na matanggap yung mga planong hindi maganda. So guys, no? Hindi talaga nagtatagal yan. Mabubulgar at mabubulgar. Kasi yung mga ibang members ng GC nila na kung saan doon sila nag-uusap-usap privately, yung mga hindi na kaya, yung mga plano na hindi na maganda, ay umaalis. At sila ngayon, yung nagbubulgar kung sino-sino itong mga involved na mga tao. So, tuloy. Yan. So, okay na kayo. Wala dito Sheila Divina. Wala akong nakita Sheila Divina. Wala akong nakita. Wala din ako nakita ang Milba Naidig. Wala din. Wala akong nakita ang Milba Naidig. Wala din ako nakita ang Milichan. Sila po ay safe. Hindi po sila kasali yata kasi wala dito. Wala din pong Sheila Divina dito. Wala din po. Josie Vlogs, meron. Talagang pinangalanan na. Diretso, guys. Wala po dito. Wala po. Amore. Meron. Yan, ay bibisto ko na. Kagrupo nila ito. So, hindi nila pwedeng i-deny ito. Yes. Grabe. Sinabi ko na, di ba? Ulitin ko pa ba? Okay na yan. Diretso ko na silang babanggitin dahil ito ay galing sa grupo nila. At sino-sino sila. Meron bang amore? Tika. Parang walang amore. Walang amore. Nandito. Wala pong amore. O, ligtas ka. Ligtas ka, wala pong amore. Maria Santiago. Maria Santiago, Jima Cruz, Bril, Sibang. Yan po yung nandito sa listahan ng mga kasama nila. Bahala na sila kung sino magdagdag sa kanila. Sila na magbubukingan din naman sila. Sila na lang. Meron bang amore? Sila lang talaga din. Baka nga. Pero nandito sa akin, ano lang to? 6 daw to eh. Di ko alam yung sino yung dalawa pa. Galing po yan sa grupo ninyo. Wala po akong dito. Ako po ay tumatanggap lang po. Dahil natakot sila, nadamay sila. So yan guys, no? Yung mga nagkalasa na kagrupo nung binabanggit na mga personalities ay kaya sila nagbulgar na dahil natatakot din sila madama yung pangalan nila. So, inunahan na nila. Ganun talaga nangyayari dyan, guys. Kumbaga, magkakandaletse-letse talaga yan. Pag umabot na sa time na magkakabukingan na, dyan na, magtuturuan na talaga yan. Natakot sila na nadamay sila. Diba? Wala po yun. Ito pong mga titas ni Ritsin ay safe po yan. Milba Naidig, safe po. Sino pa yung Ritsin? Milichan, safe po yan. Sino pa yung isa? Sino pa yung isa titas mo Ritsin? Safe po yun. Ayan, Amore at Josie Vlogs. Baka kasali nga sila. Amore at Josie Vlogs. Ako po as per ano lang po kung anong na-message sa akin yun lang po. As per mga kasamahan lang po nila ito.
Ay, wala tayong magagawa. Kung hindi kayo maniwala sa sinabi ko, di okay na. Salamat na. Okay lang kung black na Ido. Baka na-block lang naman ni Ido, hindi nagustuhan. Pero hindi po sila yata kasali kasi mandito po, nakalista po rito. So wala na po akong magagawa. Magkagrupo po sila. So i-message nyo sa akin kung sino-sino sa next live ko. Basahin ko kung sino-sino lahat. Kumpletuhin nyo, ipasa nyo sa akin. Magpasa kayo kulang-kulang. Ipasa nyo sa akin kulang-kulang. Dahil sa live dito, sasabihin ko talaga kung sino-sino kayo. Grabe, guys, talaga, no? So, yun. So far, diniretsa na ni Dr. Lab kung sino-sino yung mga yun. Syempre, sana ay naging mas malinaw din ang dating sa ating mga kasamahan na mga viewers po, no? Yan pa ginawa lang natin para sa paglilinaw at para malaman natin din kung ano yung mga totoong pangyayari. At ito na nga at nagkabulgaran na. So, sana lang ay matapos na itong mga issues na ganito para bumalik na tayo sa normal. So, yan naman guys, ay pasadahan naman po natin ang EDC. So, let's go. Okay. By the way guys, pasensya na kayo, talagang nahirapan din ako dito na linisin yung ingay kasi una-una mahirap po talaga mag-vlog pagka walang wireless na microphone na ginagamit. Kasi ang tendency niyan, kung gusto mong marinig yung boses mo, idikit mo yung cellphone sa kanila. Kaya lang, pag dinikit mo naman, wala na makukuha na ng video. Kumbaga, puro close-up na lang sa mga bibig. So, hopefully, mag-invest si Kalingap Edu ng microphone para maganda po yung dating. Dito kasi guys ay wala si Kalingap Rob dito. Kumbaga, pinabayaan niya si Kalingap Edu na i-vlog ang EDC sa pagkakataon na ito. Pero, ito guys, supportahan natin talaga. Let's go. Sana makasama. Sasama talaga kita. Yan guys, no? Actually, ito, babanggitin ko na lang kasi hindi gaano malinaw, no? Ang pinag-uusapan po kasi dito guys is yung pagpunta sa Hong Kong. Guys, yung pagpunta nila sa Hong Kong, no? And yan, at isa rin yan sa mga issues na ang ginagawa or plano pa lang, hindi ko sure kung plano pa lang or ginawa na, sinusulsulan na si Viancy na huwag sumama sa Hong Kong nga daw. Grabe po pati ba naman yun? Pati ba naman pagpunta sa Hong Kong, alam naman natin, pangarap ni Viancy makarating sa Disneyland. So, bakit pinipigilan nila? For what? And anong purpose? Para sa pamangkin nila? Grabe. So, tuloy po natin, guys. Tuloy. Hindi pwedeng hindi ka kasama. Ako guys, epektibo yata panunulsol kay Viancy. May OJT raw siya. At sabi ni Kalingap Edu, hindi pwedeng hindi ka kasama. Tuloy. Okay lang yun. Doon ka na mag-OJT sa Hong Kong. Hindi raw siya makakagraduate pagka hindi siya nag-OJT, guys. Malinaw ba dating sa inyo? Kasi ako medyo nahirapan akong intindihin Kailan sa Kalingap pa nalang mag-OJT. Yun. Sumama ka. Sama ka. Gusto ko sabihin sasama ako. Kasama ako. Grabe. Hindi pala, gusto ko sabihin gusto ko kasama kita din. Nako, hindi pa rin daw siya sure. Nako po. Hindi ba talaga matutuloy si Viancy, guys? Gusto ko kasama ka. Susubukan ko. Sana makasama. Kasi gusto ko kayo kasama.
Yun naman pala guys. Kumbaga, gusto niya makasama si Papa Eds. Gusto niya makasama kaya lang. Siyempre, hindi natin sure kung matatapat nga sa OJT niya, no? Pero pwede naman siguro ano yun, i-adjust yung schedule ng OJT. Diba guys? Pwede ba yun? Pa-comment naman din kasi hindi ko kabisado eh. Kung pwedeng i-adjust. Pa-comment naman din. At saka hindi naman sila magtatagal sa ano, sa Hong Kong. Ilang araw lang naman. Di ba? Yo, ah. Yo, ah. Gusto mo naman pala. Siyempre naman. And ito guys, gusto kong samahan nyo ako na mag-observe. Kasi yun nga, yung issue na sinasabi na sinisiraan ng mama ni Biancy, itong si Papa Eds. Grabe. Yun nga, nasabi ko, hindi ako naniniwala doon eh. May nabanggit na ako kanina. Pero obserbahan po natin itong video na ito. Kung may makikita ba tayo sa nanay ni Biancy na kahit isang move man lang na pinipeke niya si Kalingap Edu. Tingnan natin guys. Dali naman ninyo. Medyo sama pala ang pakiramdam niyo. Oo nga, inuubo yan. Kaya nga po. Sabi ko kami naman kagabi, nakapunta doon, nakabalik-balik bigla. Kaya nga po. Binila ko na rin po ng gamot. Nung nakaraan pa po yun, pag natin po. Hindi mo Sabi ko nga, nakikinig eh. hindi ko nga yan pinapapunta doon sa patay at Ay, saan po kayo galing kanina? Nagbili po ng mga gagamitin doon. Opo. Patay po kayo yung papatid ni papa niya. Guys, hindi pa tapos yung video pero tatanungin ko kayo kasi ako nakapag-observe na ako eh. Kasi pagka may ginagawang masama sa iyo yung isang tao, never kang may hirapan siyang eye to eye ka sa mga pagkakataon na magkasama kayo Pero tingnan niyo, nanay ni Biancy, maya't maya ina-eye to eye niyo si Kalingap Edu. So, hindi talaga kapanipaniwala yun kasi yung mga issues na mga ganun. Condolence po, Nay. Ganyan talaga ang buhay. Talagang pagpupunin ka na ni Lord. Siya nga po. Ano lang talaga. Hiram lang natin ay ang buhay. Maging na lang. Mabuti habang nabubuhay pa. Oo nga. Yun. Merienda na kayo. Sige lang po. Ano lang kami, natid ko lang muna po. Salamat sa paghatid. Opo, walang ano po. Grabe. So yun guys, talagang hindi rin pala maganda yung pakiramdam ni Biancy itong pagkakataon na ito. Kaya siguro hindi na rin sila nagtagal sa labas at hinatid na lang ulit ni Kalingap Edu at binilhan na rin daw ng gamot. So yun guys, wala akong napansin na hindi maganda. So I think lahat ng mga paninira ng mga mapanira ay syempre walang katotohanan kasi nga naninira lang eh, di ba? Nasa lubong naman amin kayo kanina. Sabi ko si Edo yun. Siya nga. At saka yung mga guys, tsaka yung mga guilty na tao, nagmamadali lagi yan natapusin kung ano man yung pinag-uusapan nyo, iiwas at iiwas. Pero dito hindi ganun eh. Teka lang po na ya. Sige po. Kahit man di mag-vlog si Rab ng ganito. Kung gusto mo, maaari naman tayo. Bibigyan ko naman ng oras. Grabe. Kung gusto mo lang. Sure ka. Ha? Oo, puntahan mo ako. Ano na ba kayo? Ha? Na? Wala akong marinig. Huwag ka dyan magparas. Nag-date na baga tayo? Saan? Nag-date na daw sila. Iba yata yung sinasundan mo ha. Sus! Wala ka yata, hindi ko alam. Hindi ko sa'yo. Kaya naman papayad, aminin mo na. Pero alam mo, yan. Grabe. Tagal na ng ating Gusto mo nang tapusin? Hmm? Joke lang. Gusto ko nang tapusin. Grabe ka naman. Joke lang. Nasa sa'yo naman eh. Ito lang sa akin. Hindi ako makabitaw. Ano? Di.
Sana mapanood po ng mga titas ito guys, no? Na hindi daw mabitaw, hindi bibitaw si Viancy sa tambalang EDSI. Yan, ang linaw-linaw, oh. Hindi naman siya tinatanong. Pero siya na mismo yung nagsabi. Grabe yun. Isang matinding assurance yan para kay Papa Edu, di ba guys? Mabitaw. At Ano ba yan? Siyempre nga ano. Grabe, titigan na naman. Ha? Hanggat ano? Hanggat ano, hindi ko pa din namin. Hanggat. Hindi kita narinig. Huwag kayo magparabulong. Ha? Wala ako sa inyo. Wala. Hanggat? Hanggat ano? Hanggat ikaw din. Hindi pa. Yan, yan naman pala. Hindi bibitaw si Viancy hanggat hindi bumibitaw si Papa Edu. So, ibig sabihin, mangyayari lang na mawala ang EDSI pagka nauna si Papa Eds. So, yun ang ibig sabihin ng sinabi na ni Viancy. Malinaw. At linaw-linaw. Pero kung sabihin natin na mauuna si Viancy na bibitaw, hindi. Kasi kakasabi lang niya guys na pag si Edu ang bumitaw, bibitaw din siya. Kasi nga, siguro may matinding dahilan. Saan? Kahit naman susuko, wala namang ano eh. Wala naman sa vocabulary ko yan. Grabe. Kahit kailang mansarit, kahit hanggang pang 100 mansarit yan. Oo nga. Okay lang. So, yan. Sinasabi rin ni Papa Edu guys na kahit umabot pa ng hanggang 100 pansari ay hindi siya susuko. So, ano nga asahan natin dito? E di, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang EDSI, di ba guys? Kahit kailan. Depende na kung papalitan mo. Grabing titi. Pick ko yung mga girls. Bang. Ha? Pick ko yan. Ha? Depende kay Kuya Rob. Ayun. Well, totoo yun. Depende kay Kalinga Prab yan. Kung tatapusin niya ang EDSI or hindi. Di ba guys? Kasi sa kanya naman Sa kanya naman ang EDSI siya. Nagpaumpisa niyan Siya gumawa niyan. So, siya lang yung pwedeng tumapos. Pero, hindi ko pa ramdam na tatapusin ang EDSI. Marami pa yan. Mahaba pa yan. Sabagay. May huling mensahe ka. Malis na ako. Bahala ka. Grabe. Baka pagtisiyan mo pag umalis na ako mamaya. Uy. Parang hindi ulit magkikita. Parang hindi ulit magkikita. Malay mo, hindi. Sus. Grabe. Yun na, Ano na? yun lang. Ayan nga pala guys, no? So, batiin muna natin ng happy monthsary ang EDSI. So, ayan. Dapat pag mahal mo, lagi mong inaano. Lagi Inaano? Ginabato. Nabuga kita. Dapat lagi mong pinagkano. Na-appreciate. Appreciate ko naman lahat na ginagawa ko na tayo 13. Ayan naman Diyan pa. Parang may gusto ipahuwatig si Papa Eds dito Kumbaga parang ang habang nandyan pa. Di ba? Kumbaga, ano ba kaya pinapahiwatig nito? Yung yaka. Ay, wala pala tayo. Joke lang po. Ay, ano yun? Hindi ko na-capture yun Wait lang guys. Wait lang. Ulit. Yakap na. Yung yaka. Ayun. Joke lang po. Yung pala guys, nanghihingi ng yakap, payakap daw, sabi niya kay Viancy, grabe And nakalimutan yata nilang naka-vlog sila. So, ano ibig sabihin nung guys pag hindi sila naka-vlog? May nangyayari bang yakapan? Bahala kayo dyan. Nagtatanong lang po ako. Joke lang.
Joke lang nga eh. Oh, ba't parang guilty kayo? So, yun na guys. Yun na. So, grabe guys, no? Anong pwede nating sabihin dito? Kundi, tuloy lang natin suportahan ang EDSI at lahat po ng mga love team na gawa po ng Kalingap po, Yan, hindi lang po EDSI, guys. Kumbaga, ang lahat po ng mga reactors, lahat po yan sinusuportahan. Una-una, Kalingap ang sinusuportahan, pero hindi rin po natin maaalis na may mga paborito. Di ba, guys? Ganun po yan. Real talk lang po yan. Yun. So, maraming salamat po muli sa inyong lahat na mga sumama sa akin sa pagkakataon na ito. And God bless. Pag-iingat po tayo palagi. And magkita-kita po tayo ulit sa akin susunod na upload. Guys, tamsak dyan. Tsaka subscribe. So, let's go. Bye po muna. Bye. 'Cause I don't give a fuck what you say.